Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Masarap daw sumakay sa barko dahil para ka rin daw nasa loob ng bahay. Hindi mo gaanong nararamdaman ang alon kung kaya't hindi ka magsusuka. Dagdag pa nito, maraming bagay rin na nasa loob ng barko na maaari kang makapaglibang. Subalit ano ang gagawin mo kung ang kasama mo sa barko ay puro mga bilanggo? Matutuwa ka kayang makisama sa kanila? Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Ako po ay inyong samahan at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid upang ipagpatuloy ang pagbubulay sa salita ng Panginoon. Ang pag-aaralan natin ngayon ay hahanguin natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 26, talata 30 hanggang Kabanata 27, talata 12. Natupad ang sinabi ng Diyos kay Pablo sa daan patungong Damasco na siya ay haharap sa mga hari at mga pinuno. Ito ay itinalaga kay Pablo na matatawag nating pinakatampok ng kanyang ministeryo bilang isang alagad ng Panginoon. Sa nakaraan nating pag-aaral nakita natin ang pagtatanggol ni Pablo na nauwi sa pagpapatotoo ng kanyang pananampalataya. Ang mga pagkakataong ito ay masasabi nating niloob ng Panginoon sa buhay ni Pablo. Ang layunin ni Pablo ay upang madala si Agripa at ang iba pang mga nakikinig sa kanya sa Panginoon. Sinikap niyang maipaliwanag na mabuti ang tungkol kay Kristo sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Ngayon ay matutunghayan po natin ang huling bahagi ng kanyang pagpapatotoo na naging sanhi ng mga susunod na mga pangyayari sa kanyang buhay. Basahin natin ang 30 hanggang 2 talata ng 26 na kabanata ng Aklat ng Mga Gawa. Pagkatapos ay tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernice, at ang mga nakaupong kasama nila. At nang sila'y makalayo ay sinabi nila sa isa't isa, ang taong ito ay walang anumang ginawa na marapat sa kamatayan o sa mga tanikala. Sinabi ni Agripa kay Festo, ang taong ito ay maaari na sanang palayain kung di sana siya dumulog kay Cesar. Sa mga pagkakataong ito ay makikita natin na dadalhin na si Pablo sa Roma sapagkat kailangan siyang ibalik kay Cesar. Sa mga nauna nating mga pag-aaral ay may tanong na lumutang dahil sa sinabi ni Agripa kay Festo na maaari na sanang palayain si Pablo kung siya ay hindi dumulog kay Cesar. Ang pagdulog kay Cesar ay isang pagkakamali o paglabag sa mga batas, sapagkat sangayon sa ating nabasa, maaari na sanang palayain si Pablo kung hindi lamang siya dumulog kay Cesar. Ang hindi naiintindihan ni Agripa at Festo sa mga pangyayaring ito ay si Pablo ang naging hukom at si Festo at si Agripa ang nasa sakdal, sapagkat ipinakita sa kanila ni Pablo ang pamamaraan tungo sa kanilang kalayaan mula sa kasalanan. Subalit sadya nilang ipinikit ang kanilang mga mata sa katotohanan na kailangan nila ng kaligtasan na alok ng Panginoong Hesus. Mababasa natin sa kasagutan sa mga katanungang ito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma sa unang kabanata sa 10 at 11 talata. Ganito po ang sinasabi niya sa mga taga-Roma, at lagi kong hinihiling sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na makapunta sa inyo, sapagkat nasasabik akong makita kayo upang maibahagi ko sa inyo ang ilang kaloob na espiritual upang mapatibay kayo. Makikita natin na sa lahat ng puntahan ni Pablo, hindi niya sinasayang ang mga pagkakataon upang magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Kung kaya't hindi natin matatawag na pagkakamali ang kanyang pagpunta sa Roma at pagdulog kay Cesar. Patuloy po nating sundan ang buhay at kasaysayan ng ministeryo ni Pablo. Sa 27 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa ay may kinalaman sa paglalayag ni Pablo papuntang Roma. Tulad ng sinabi natin, ito ay kalooban ng Diyos
na magaganap sa buhay ni Pablo. Ang paglalayag na ito ay masasabi natin na ika-4 na paglalayag ni Pablo bilang isang misyonero, sapagkat hindi nagbago ang kanyang pagnanais na magpahayag ng salita ng Diyos tulad ng mga nauna niyang paglalakbay. Marami pa rin siyang nabahagian ng mabuting balita, nakausap at mas lalo siyang naging tapat sa Panginoon sa paglalakbay na ito. Hindi naging hadlang ang mga tanikala sapagkat siya ay nakatanikala sa buong paglalakbay. Patuloy niyang ginawa ang kalooban ng Panginoon. Siya na rin ang nagsabi sa kanyang 2 sulat kay Timoteo sa 2 kabanata ng talata 9 na dahil sa kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. At gayon din ang kanyang sulat sa mga taga-Pilipos sa unang kabanata sa talata 12. Nais kong malaman ninyo mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglaganap ng Ebanghelyo. Ito ay malaking hamon sa bawat isa sa atin ngayon. Ang salita ng Diyos ay malaya nating maipapahayag saan man dako nang walang hahadlang. Subalit maraming mananampalataya ang nakatanikala sa kanilang mga simbahan, tahanan, hanap buhay, takot at iba pa. Mga tanikala na nagiging sagabal sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang Diyos ang kumikilos sa lahat ng mga ito, kaibigan. Bagamat kakaiba ang kanilang paglalakbay ngayon dahil si Pablo ay isang bilanggo, gayunpaman ito ay kasagutan sa mga panalangin ni Pablo na makapunta siya sa Roma upang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Matutunghayan natin sa kabanatang ito ang mga pangyayari sa kanilang paglalayag patungong Roma. Marami tayong matututunan sa kabanatang ito tungkol sa paglalayag na ginawa noong panahon nila Pablo. Maihahalin tulad natin ang paglalakbay na ito sa ating mga espiritual na buhay sa Panginoon. Matutunghayan natin yan sa ating mga pag-aaral. Ngayon ay tunghayan natin ang simula ng paglalakbay ni Pablo patungong Roma. Simulan nating basahin ang pagbabasa sa unang talata ng 27 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa. Talata 1. Nang ipasya na kami ay maglalayag patungo sa Italia, inilipat nila si Pablo at ang iba pang bilanggo na senturyon na ang pangalan ay Julio mula sa mga kawal ni Augusto. Ito ang simula ng kanilang paglalayag patungong Italia. Si Pablo at ang iba pang mga bilanggo ay inilipat sa pangangalaga ng isang senturyon na ang pangalan ay Julio. Marahil ay si Pablo lamang ang Romano sa mga bilanggo at marahil karamihan sa mga kasama ni Pablo na mga bilanggo ay dadalhin sa Roma upang hatulan ng kamatayan at ang iba naman sa kanila ay gagawing alipin o ipapakain sa mga leon. Sapagkat sa kanilang panahon may mga taong mahihina na ginagawa nilang mga alipin o kaya mga taong pinag-aaway para sa kasiyahan ng hari at kasama ni Pablo ang mga taong ito. Kung kaya't hindi pinaraan ni Pablo ang pagkakataong ito na makapagpahayag ng mabuting balita at pinalakas ang loob ng mga bilanggo. Sinabi ni Jesus na ang layunin ng kanyang pagparito ay ang palayain ang mga bihag ng kasalanan. Isa sa mga natutunan ko nang ako ay nasa unang panahon ng aking pagpapastor ay ang magbahagi ng salita ng Diyos tuwing may pagkakataon. At ganito ang ginawa ni Pablo sa kanyang huling paglalakbay. Ang magbahagi ng mabuting balita sa mga pagkakataong ibinibigay sa kanya ng Diyos. Ngayon ay kilalanin natin ang senturyon na pinagkatiwalaan sa mga bilanggo. Talata 2, pagkalulan sa isang barkong Adrameto na maglalayag sa mga daungan sa baybayin ng Asya, tumulak kami kasama si Aristarco na isang taga-Macedonia mula sa Tesalonica. Kung aalamin natin ngayon ang tungkol sa sumulat ng aklat na ito, siya ay si Lucas na isang manggagamot. Marahil ay pinayagan nilang sumama si Lucas bilang doktor ni Pablo. Marahil ay napakalaki ng pasasalamat ni Pablo sa isang tunay na kaibigan na tulad ni Lucas. Talata 3, nang sumunod na araw ay dumaong kami sa Sidon at pinakitunguhang mabuti ni Julio si Pablo at pinahintulutan siyang pumaroon sa kanyang mga kaibigan
upang siya'y matulungan. Kapansin-pansin ang mabuting pakikitungo ni Julio kay Pablo. Sa aking palagay, maaaring isa si Julio sa mga naabot ng mabuting balita na ipinahayag ni Pablo. Naging mabuti ang pakikitungo ni Julio kay Pablo. Pinahintulutan niyang dalawin ng kanyang mga kaibigan at makahalubilo ang mga mananampalataya. Ang lahat ng mga mananampalataya ay nangangailangan ng pakikipaghalubilo sa mga kapwa nila mananampalataya. Hindi lamang si Pablo ang bilanggo sa mga panahong iyon. Mayroon pa siyang mga kasamang bilanggo na maaaring mahatulan ng kamatayan. Naigsa ng takot at pangamba ang mga bilanggo na kasama ni Pablo dahil sa narinig nilang ipinahayag ni Pablo. Sinabi sa kanila ni Pablo na kung sila ay mamamatay sa Roma, mayroon silang pag-asa sa buhay na walang hanggan kung mananalig sila sa Panginoon. Ito ang pag-asa na ipinahayag ni Pablo sa mga kasamahan niyang bilanggo. Talata 4-5. Nang kami tumulak buhat doon, naglayag kami na nangangalong sa Cyprus sapagkat pasalungat sa amin ang hangin. Pagkatapos na makapaglayag kami sa kabila ng dagat na nasa tapat ng Cilicia at Pampilya, nakarating kami sa Mira ng Lycia. Nahirapan sila sa kanilang paglalayag sa mga pagkakataong iyon, sapagkat malakas ang hangin na pasalungat sa kanila. Talata 6. Nakatagpo roon ang senturyon ng isang barkong Alejandria na naglalayag patungo sa Italia at pinasakay niya kami roon. Kaya't mula sa Mira nakakita si Julio ng barko na papuntang Italia, kaya iniwan namin ang mas mabagal na barko at sumakay kami sa mas mabilis at malakas na barko ng mga Ehipsyo. Talata 7-8. Marahan kaming naglayag ng maraming araw at may kahirapan kaming nakarating sa tapat ng Sinido. Nang hindi kami pinahintulutan ng hanging makasulong pa, naglayag kami na nagngangalong sa Krita sa tapat ng Salmone. Sa pamamaybay namin dito na may kahirapan ay nakarating kami sa isang lugar na tinatawag na Mabubuting Daungan, malapit sa lungsod ng Lasea. Ngayon ay papunta na sila sa isang isla ng Kreta. At dahil sa malakas na hangin na pasalungat sa kanila, nahirapan sila sa kanilang paglalakbay. Kung kaya't kinakailangan nilang dumaong sa tinatawag nilang Mabubuting Daungan. Talata 9-11. Yamang maraming panahon na ang nawala at ang paglalayag ay mapanganib na, sapagkat maging ang pag-aayuno ay nakalampas na, ay pinayuhan sila ni Pablo na sinasabi, "Mga Ginoo, nakikita ko na ang paglalayag na ito ay makakapinsala at magiging malaking kapahamakan, hindi lamang sa kargamento at sa barko, kundi pati na rin sa ating mga buhay." Ngunit higit na pinaniwalaan ng senturyon ang kapitan at ang may-ari ng barko kaysa mga bagay na sinabi ni Pablo. Kailangang magpasya ang senturyon kung sila ay tutuloy sa kanilang paglalayag galing sa Mabubuting Daungan. Dahil sa mahirap na paglalayag, pinayuhan sila ni Pablo na manatili na lamang sa Mabubuting Daungan. Kung pag-aaralan natin ang ibig sabihin ng 10 talata, masasabi natin na ito ay pahayag mula sa Diyos tungkol sa mga sakuna na maaaring mangyari kung sila ay patuloy na maglalayag. Marahil, dahil sa dami ng mga karanasan ni Pablo sa paglalayag, ay natuto na siyang tumingin sa paligid at malaman ang takbo ng panahon at ang mga bagay na maaaring mangyari. Gayunpaman, hindi nila pinansin ang babala na sinabi ni Pablo. Tulad din sila ng mga nakaririnig ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit ayaw maniwala. Sa buhay ng isang pastor, hindi maiwasan ang mga taong lumalapit at magtanong tungkol sa kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. Maraming paraan upang malaman ang kalooban ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Minsan ay nahahayag ang kalooban ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga mensahe at pangangaral ng Ebanghelyo. Roma 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya niyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Talata 12-3,
sapagkat hindi bagay hintuan sa taginaw ang daungan. Ipinayo ng karamihan na tumulak mula roon at baka sakaling makarating sila sa Phoenix at nagpalipas ng taglamig doon. Ito ay daungan ng Krita na nasa dakong hilagang silangan at timog silangan. Nang marahang umihip ang hanging habagat na inakala nilang maisasagawa nila ang kanilang layunin, kaya itinaas nila ang angkla at namaybay sa baybayin ng Krita. Alamin po natin ang mga dahilan ni Julio sa kanyang mga pasya. Una, sangayon sa 12 talata, ang mabuting daungan ay hindi mainam na lugar upang magpalipas ng taglamig. At ang Phoenix ay mas mainam na lugar, at marahil sa panukala ng kapitan at ng may-ari ng barko ay tumuloy sila sa paglalayag. Ilang mga bagay ang mapapansin natin sa ating pag-aaral ngayon. Una ay ang kahalagahan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sabi nga ni Pablo sa mga maliliit gayon din sa malalaki, ang mabuting balita ay walang pinipiling tao. Ito ay para sa mahirap at gayon din sa mayayaman. Ang kinakailangan lamang ay ang maipahayag dahil hindi lahat ng mananampalataya ay nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Kung walang magpapahayag, walang makakarinig, sapagkat sa pakikinig nagkakaroon ng pananampalataya. Ang isa pa na ating makikita sa ating pag-aaral ay kailangan nating kumilos ayon sa kalooban ng Panginoon. Kailangan maging maingat tayo sa mga nais sabihin sa atin ng Diyos. Nakakatakot kung wala tayo sa kalooban ng Panginoon. Kung wala tayo sa kalooban ng Panginoon, nasa atin ang kanyang sumpa. Tayo ay nasa loob ng kalooban ng Diyos kung tinatanggap na natin si Kristo na ating tagapagligtas. Ngunit marami ang lubhang nahihirapan kung papaano nila malalaman ang ganap na kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Kung ngayon ay wala ka pa sa kanyang kamay, huwag mo nang ipagpabukas pa. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa kanilang buhay upang malaman ang kalooban ng Diyos. Ang tuklasin at gawin ang kalooban ng Panginoon ay malalim na lihim sa buhay ng isang mananampalataya. Marami ang natitisod, nadadapa at lumalayo sa pananampalataya dahil lamang sa hindi nila matuklasan ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Ang ilan naman ay alam nila at naunawaan ang kalooban ng Panginoon, ngunit sinasadya nila ang magbulag-bulagan at magbingi-bingihan sapagkat ayaw nilang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang bunga sa kanilang buhay ay wala silang kapayapaan, magulo at maligalig ang kanilang pamumuhay. Minsan ay sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa Juan 4:34, sinabi sa kanila ni Hesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ang ipinahayag na ito ng Panginoong Hesus ay pagpapakita ng ganap na pagpapasakop at pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang unang kalooban ng Diyos ay ang kaligtasan ng bawat kaluluwa, kaligtasan sa kaparusahan dahil sa kasalanan. Roma 3:23-6, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunpaman, dahil sa kanilang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanang ginawa ng mga tao, at sa ngayon pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang sila'y matuwid. Bahagi lamang ito ng mensahe ni Pablo sa mga taga-Roma at sa mga taga-Epeso 2:8 ay basahin po natin ang kanyang sinabi, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Mayroong mga nagsasabi na sumapi ka lang sa kanilang simbahan ay maliligtas ka. Mayroon din namang nagsasabi na sundin mo lang ang 10 utos at gumawa ka ng mabuti at maliligtas ka. Ngunit ano ba ang sinasabi ng Biblia? Sa Gawa 4:12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang pangalawang kalooban ng Diyos ay ang sundin ang kanyang mga utos. Sa Mateo 7:21, sinabi ni Jesus,
Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, ngunit yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Isang gabi ay lumaot ang mga alagad upang mangisda. Sa magdamag nilang pamamalakaya ay walang nahuli. Dumating ang Panginoong Hesus at nanghingi ng inihaw na isda. Ngunit sinabi nila na magdamag na silang ng isda, ngunit wala silang huli. Inutusan sila ng Panginoon na magbalik sa laot. Ihulog ang lambat sa gawing kanan ng bangka. Sumunod kaagad ang alagad at ginawa ang sinabi ng Panginoon. Ang lambat ay napuno ng isda. Sinunod ng mga alagad ang iniutos ng Panginoon at tungkulin ng Diyos na lagyan ng isda ang lambat. Ang dapat lang nating gawin ay sundin ang kanyang kalooban na walang takot at agam-agam. Tayo ay tinawag ng Diyos sa paglilingkod sa iba't ibang kakayanan. Si Pablo ay tinawag ng Diyos at naging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ng Panginoon ang ating pag-aaral ngayon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa iyong mga salita. Muli, ito po ay naging pagpapala sa aming kaluluwa. Marami pong salamat, Panginoon. Gawin mo po kaming mga mabubuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.